depende sa pagka-open ng utak mo sa hypnotism. Kailangan mong subukan para malaman mo. Nakita mo na ba ang nakaraan mo? Wala akong nakita. Nagsasayang lang tayo ng oras. Pwede nating subukan ulit. Malamang meron lang traumatic experience na nakablock sa memories mo kaya hindi bumabalik agad. Hindi, huwag na lang, salamat. Andito si Ana tsaka si Karen. Babantayan ka muna. Babalik ako agad, ha? Kamusta naman ho si Uncle? May developments na ho ba? Oo, yung nagigising siya, parang may importante siyang gustong sabihin sa amin. Eh sabi ng doctor, that's a good sign. Very motivated daw siya. So madali siya makaka-recover. Nasa bingit din naman siya, di ba? Tutulungan ko lang siyang mamatay. Sige, gawin mo. Pero siguraduhin hindi siya mahihirapan. Ano, nagawa mo na ba? Sandali lang. Mahanap lang ako ng tiyempo. Wala nang oras. Gawin mo na. Ngayon na. Huwag mo nang patagalin pa. Sino ka? Anong kailangan mo? Karen, Ana, mga apo, gumising kayo. Alice, sandali. Ano nangyari? Ano nakita mo? Uy! Wala akong nakita. Basta, tinala niya ako dun sa isang lugar sa isip ko. Tapos sabi niya, nandun daw sa imahe ng baul yung mga alaala ko. Pero wala naman akong maalala. Hindi effective yung ginawa niya. Narinig mo naman yung sinabi niya sa'yo kanina, di ba? Baka masyado nang mabigat yung trauma na pinagdaanan mo, kaya wala kang nakita kanina. Malay mo next time. Hindi na. Hanap na lang ako ng ibang paraan para bumalik yung alaala ko. Pero kung hindi effective, ba't sumigaw ka kanina? Kasi ang daming tubig na lumalabas dun sa baul. Tapos nakita ko yung sarili ko sa loob ng baul. Nakakatakot, para akong nalulunod. Teka, di ba sa lumubog na barko na yun nawala yung alaala mo? Oo. Pero yun lang naman yung naalala ko eh. Yung pakiramdam ng nalulunod. Wala naman akong nakita. Maliban dun sa librong binili ko, yung Ana Karenina, ano naman ang kinalaman nun sa nakaraan ko? Malay mo naman, nasa librong yun yung susi kung paano mababalik sa yung mga nawala mong alaala. Malay mo. Halika na, Alice, umuwi na tayo. Naku, huwag mo na isipin yun. Halika na. Dad, I tried talking to Carla, pero ayaw niya talaga eh. Galit na galit siya sa akin. Sa atin. Sa akin na lang siya magalit eh. Wala ka namang kasalanan dito. Hindi ko rin naman po masisisi si Carla eh. Mahirap din talaga tanggapin yung sitwasyon niya ngayon. And she never really liked any of us. Tapos ngayon malalaman pa niya kapatid niya ako. Well, sana maayos na lahat. Sana mapatawad niya rin ako gaya ng ginawa mo. In time po. Lahat naman ng sugat gumagaling eh. Lahat ng tao nakaka-recover sa sakit. Siya nga pala. Bumalik na si Auntie. Tapos pupunta siya ng hospital. Baka gusto mo sumabay. Ah, sige po. Gusto ko na rin bisitahin si Lolo eh. Ililigpit ko lang po yung gamit ko.
Sorry, Lola. Kinukumuta ko lang po kayo. Oh my God. Nakatulog ako. I have to go back to the hospital. Naku, Lola. Mukhang antok na antok pa po kayo. Baka mahilo kayo niyan. No, I'm fine, Aldrin. Sure? Kailangan puntahan ko sa Sanan. Hindi ako pwedeng mawala sa tabi niya. Sige po, Lola. Sasamahan ko po kayo. Gusto ko rin makita si Lolo eh. I'm sure gusto ka rin niya makita. Sige. Dahan-dahan lang, Lola. Yes. Okay. Kaya niyo po ba talaga? Oo, kaya ko. Kaya. Ana, gising. Ana. Lo? Ano yan? Ano may nangyari? Lolo! Lo! Karen! Ano may nangyari sa kanya? Tumawag ka ng doktor! Dali, tumawag ka ng tulong! Lo! Magsalita kayo, Lo! Ilang tinig ay kaya. Lo, tumingin kayo sa akin, Lo! Ana, bilis! Lolo! Lolo, gising! Lolo! Lola, sabi nga pala ni Daddy nakaka-recover na si Lolo. Sana nga magtuloy-tuloy na yung recovery niya eh. Pero may estimate kayo mga doktor kung gaano katagal magiging 100% si Lolo. Well, depende daw. It could take a week, a few months, maybe even a year. But it could only get better from here. I'm sure matutuwa po si Lolo kapag nakita niyang dinadalaw siya ng mga mahal niya sa buhay. Oh yes, I'm very positive. Everything will go back to normal. Salamat, Delta. You still have me, Uncle. Your own flesh and blood. Hindi ko hahayaan na mawala yung pinaghirapan niyo ni Papa. Huwag mo akong bibigyan, bro. Yes, Uncle. I will make you proud. Give me 200. Going 200. Here. Tumingin po kayo sa akin, Lolo! Lolo, tulungan niyo na ako! Doktor ako! Bilis niyo tulungan ako! Sinabi niyo ko, Lolo! Lolo, sorry! Lolo, sorry! Tulungan niyo po yung Lolo, sorry! Lolo! Lolo, sorry na! So sorry, Uncle. So sorry. Nagawa ko na. Tapos na. Kita na tayo para sa bayan. Karen? Ana? Bakit nandito kayo sa labas? Asan ang lolo sir ninyo, ha? Bakit? Ano nangyari? Lola, si Lolo po kasi. Lola, nakatulog po kasi kami. Tapos po pagising namin, naka-flatline na po si Lolo. Ha? Nasaan na si Sanan? I-revive na po siya ng mga doktor, Lola. Oh my God! My husband! Lola! Anong ginawa niyo kay Lolo? Hindi na nakatulog kami.
Tapos pagising namin, din humihinga si Lolo. Eh bakit kasi kayong dalawa natulog? Di ba dapat binabantayan niyo siya? Anong klaseng mga bantay kayo? Iniwan lang kayo saglit, nagkaganyan na? Naman. Ginawag mo naman kaming sisihin. Hindi naman namin gusto yung nangyari. Ana, kaya nga kayo nandito eh. Babantayan niyo siya. Ibig sabihin kayo yung in charge. Kapag namatay si Lolo, kayong dalawang sisisihin ko. Nina, wala nga kaming ginawa. Yun na nga, Karen eh. Wala kayong ginawa. Dapat nga kayo yung nagbabantay kay Lolo. Wala kayong silbi. Magsiuwi na nga kayo. Basta kayo. Umuwi na kayo! Na ilang tinig ay kaya ko. Grabe naman si Nina. Makapagsalita siya, parang ginusto natin yung nangyari. Totoo naman kasi yung sinabi niya, Karen. Kung hindi sana tayo natulog, walang mangyayaring masama kay Lolo. Karen, natatakot ako. Natatakot ako, Karen. Pag may nangyaring masama kay Lolo, hindi ko mapapatawad yung sarili ko. Lalo na ako, Ana. Mahal na mahal ko si Lolo. Kahit hindi niya ako tunay na apo, minahal niya pa rin ako. At hindi ko na kaya mawalan ulit ng taong mahal ko. Hindi ko kakayanin mawala si Lolo. How's Lolo? He's safe. He's safe. It seems he had a seizure. Kaya kailangan nating i-monitor siyang maigi para malaman natin kung may effect yung incident sa kanya. Mina, saan sila Karen at Ana? Kailangan nilang malaman na ligtas na si Lolo. Wala na. Pinauwi ko na. Buti na lang ligtas si Lolo. Lalo mo ko iiwan. Hindi ko kaya. Wala. Sernan, gumising ka na, please. Wala. Gumising ka na, hindi ko talaga kayang mawala ka. Wala, tama na po. Ay, hindi ko kaya. Lola. Oh my... Lola, Doc, kumuha ka ng wheelchair. Doc! Doc! Lola! Ano po nangyari sa kanya? Lola! Lola. Lola! Lola! What do you mean he's alive? Akala ko okay na. Flatline na siya nung iniwan ko siya. Maling ka ba mabubuhay pa siya? I should have known na papalpak ka na naman. Hindi ko na nasanan dahil magigising yung Karen. Kung wala doon yung mga apo, di sana solve na yung problema natin. Eh, paano ngayon yan? Kailan ka ba makakakuha ulit ng tiyempo? Narinig ko ang doktor. Critical ang kondisyon niya. Malay mo, patuluyan na siya. Cannot leave anything by chance. Umalis ka na dyan. Mahirap na. Tatawagan na lang kita ulit pag nakaisip na ako ng ibang plano. Sino yung kausap mo? Sino yun? Problems at work. Yung mga investors nag-aalboroto dahil nalaman nila yung nangyari kay Uncle. Inaayos ko lang. May nangyari kasi sa ospital eh. Si Uncle daw nagka-seizure tapos si Auntie nag-collapse sa sobrang stress. Oh my God. Really? Oo, pero okay na si Uncle tapos si Auntie nagpapahinga na. Pero kailangan ko pumunta sa ospital to check. Ano, gusto mo sa mama? Sige, mauna ka na lang. Susunod na lang ako. Go. Buisit. Sinira na naman ang mga anak ka rin nila yung plano.
kapal ng mukha niyo na bumalik dito pagkatapos ng ginawa niyo kay Uncle? Ma'am Ruth, Huwag na kayo magmaang-maangan! Munti ka nang mamatay si Uncle dahil sa inyo! wala po kaming kasalanan. Hindi po totoo yung sinasabi niyo. Bakit, ha? May kriminal ba na umaamin na nagkamali sila? Ang kakapal ng mukha niyo! Pagkatapos kayong patuloyin dito sa bahay, pagkatapos kayong pag-aralan at bigyan ng magandang buhay, eto pa ang ipapalit ninyo? Ha? Papatayin niyo! Ay! Ma'am! Teka lang po, ma'am! Ma'am, wala po kaming kasalanan. Malinis po yung konsensya namin. Hindi po namin kayang gawin kay Lolo yun. Eh, nagawa niyo na nga eh! At walang kapatawaran ng ginawa ninyo. Kaya umalis na kayo! Wala nang kukontra sa akin ngayon sa pagpapalaya sa inyo. Kaya hala, sige! Alis! Pero Tita... Don't Tita Ruth me! We're not related! At hindi kayo totoong mga Monteclaro. Simula ngayon, wala na kayong karapatan sa bahay na ito. Kaya lumayas na kayo. Lumayas, sige! Guard! Ma'am. Buksan niyo yung gate na yan! Ma'am, totoo bang palalayasin niyo sila? Mukha ba ako nagbibiro? Maawa na po kayo sa amin. Wala po kaming ibang pupuntahan. Sana inisip niyo yan bago niyo pinabayaan si Uncle. Ma! Ma, what's going on? Kayo, kuhanin niyo ang gamit ng dalawang sampid na to. Lalayas na sila. What? You heard me, Carla? Your lolo almost died because of them. Kaya kuhanin niyo na yung mga gamit nila dahil lalayas na sila now! Go! Ikaw, anong iniiyak ito, ha? Tumigil sa kakaiyak. Tama na po, ma'am. Baka isipin ng mga kapitbahay ko anong ginagawa ko sa inyo. Lola, Lola? Ay, thank God nagising na rin po kayo ulit. Sabi ng doktor na high blood daw po kayo eh. Lola, napagod lang ako. Kailangan ko magpahinga. Sister na. no, Lola. Lola. Huwag mo muna kayo bumangon. No, but I have to be with your lolo. Di, okay na naman daw po si Lolo eh. Stable na daw po siya. Tsaka isa pa, ando naman po si Daddy para bantayan siya eh. Magaling po muna kayo. Bakit? Nakakapagsalita na daw ba siya ulit? Lola, Ano sabi ng doktor? hindi pa kasi nagigising si Lolo eh. Sabi ng doktor, he's in a coma right now. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Kasalanan to ni Ana at Karen eh. Kung di naman sila nagpabaya, di sana okay pa rin si Lolo ngayon. Pwede bang huwag ka manisi? I'm sure hindi nila ginusto yung nangyari. Malay mo nakatulog lang talaga yung dalawa. Aldrin, napahamak si Lolo during their watch. Kahit ano pang sabihin mo, may pananagutan pa rin yung dalawa doon. Kasalanan ko to. Lola, Hindi mo dapat iniwan si Sir Nan. Responsibilidad ko siya, hindi ko siya pinabayaan. Dapat naando lang ako sa tabi niya. Kasalanan ko lahat ito. Lola, please don't cry. Hindi ko kayo pwedeng ma-stress eh. nagagaling po si Lolo, ha? Ay, tama mo yun! Ay, aray! Mo nang pinapainit ako. Aray! Masakit po! Masakit! Aray! Tama na po! Tama na po! Hindi kaya ka pa naman mukha niyo! Tama na po! Tama na po! Tama na po! Manong Berta, Ma'am, itapon niyo na yung gamit nila sa labas. Ma'am, talaga mo bang palalayasin niyo sila? Bakit? Gusto mong sumama sa kanila? Gusto mo ring mapalayas? Yun naman pala eh! Kayo! Kuhanin niyo na yung mga gamit ninyo! Gusto niyo kalad-karin ko pa kayo? Bilis! Ma'am. Yung bag mo. Akin na yung bag mo. Bigay ito sa'yo ni Uncle Sernan. Kaya babawiin ko na. Ikaw, ano laman ang bag mo? Ito po. Galing mo kay Lola Carmele. Cellphone mo nasaan? Naiwan ko po sa taas.
wag na wag mo nang babalikan yan. Dahil lahat ng mga binigay sa inyo ni Auntie at Uncle, binabawi ko na. Hindi na kayo welcome sa pamamahay na ito. Naiintindihan nyo? Layas! Layas! Sige! Alis! Ayoko na makita ang mga pagmumukha nyo dito. Huwag na kayong babalik! Manang Berta, ikaw, Beth, Benji, guard! Ma'am. Halika kayong lahat dito. Simula ngayon, wala nang magpapapasok sa Ana at Karen na yan. Oras na malaman ko na isa sa inyo ay nagpapasok sa kanila, lahat kayo palalayasin ko. And one more thing, walang makakaalam ng nangyari ngayong gabi. Dahil sina Ana at Karen ang kusang lumayas dito. Naiintindihan nyo? Sagot! Opo, ma. Bumalik na kayo sa mga trabaho ninyo. Paano pag nalaman nila na pinalayas mo yung dalawang yun? Sigurado akong magagalit sa'yo si Daddy tsaka si Lola. Alam mo naman nakampi sila dun sa dalawang yun, di ba? Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig yung sinabi ko kanina? Di ba ang sabi ko, kapag may nagtanong, sila ang kusang lumayas. Hindi ko sila pinalayas. And do you think na maniniwala sila doon, Ma? Carla, it's our word against theirs. So we just have to stick to our story. Ikaw na maghawak niyan. Magbibihis lang ako. Saan ka pupunta, Ma? Sa hospital. I'm gonna make sure na hindi makakapagsumbong yung dalawang yan. At sisiguraduhin ko that they'll be out of our lives for good. Na ilang tinig ay kaya kong Paano na tayo ngayon yan? Saan na tayo pupunta? Alam mo, kailangan malaman ni Nina yung ginawa sa atin ni Tita Ruth eh. Pati si Ninang galit sa atin, Ana. Sinisisi niya tayo sa nangyari kay Lolo. Dapat si Lola ang tawagan natin. Dahil siya, sigurado hindi siya papayag na magpalayas tayo. Pero Karen, paano natin tatawagan si Lola? Di ba kinuha yung cellphone natin? Oh, akala ko naiwan mo yung sayo. Tinago ko. Nagsinungaling ako. Yun nga lang, lobat siya. Kailangan tayong maghanap ng lugar kung saan pwede nating i-charge to. Tsaka natin tatawagan si Lola. Lagot yung sirot sa ginawa niya sa atin. Halika na. Mom! Okay. Where's Auntie? Si Auntie nasa kwarto nagpapahinga. Si Uncle naman dinala sa ICU para mamonitor na mabuti. Umuwi na lang muna kayo. Ako nang bahala magbantay dito. May mapasok pa kayo bukas. Sina Ana at Karen po, kamusta na? Did they get home safe? Wala na sila sa bahay. What? Well, they blamed themselves for what happened here. So ayun, umalis sila. At hindi na nagpapigil. Si Ana tsaka si Karen, bakit mo sila nalang lumayas?
saan pinalayas mo sila ni Ma'am Ruth? Baka nang pinalayas yung mga bata. What? Sinasabi mong lumayas sila. Sabi nung kahit ikaw daw nagpalayas sa kanila. Saan naman sila pupunta? Si Ana nasa probinsya na yung nanay niya, tapos si Karen wala namang ibang uuwian niya. Bibi! Kung okay lang, pwede bang dyan muna kami sa inyo ni Karen? Oo naman, ikaw pa. Pero ba't di mo subukan doon sa totoo mong nanay? Hinahanap ko lang yung nanay ko. Tapos ngayon makikita ko na siya. Karen, anong gagawin ko? Tawagan mo. Ako si Tasing, dati kong kapitbahay si Karen. Ano mo ba ang kailangan kay Karen? May alam ako, tungkol sa nanay niya. Sinong nanay? Yung tunay niyang nanay, yung totoong nagsilag sa kanya. Try mo tawagan si Karen. Hoy, kanto! Labas niyo yung mga niyo! Bilisan niyo!